Magandang araw sa inyo guys. For today's video, gagawa tayo ng bagong content ng motovlog. So as of now, episode 7 na ng ating motovlog sa channel ko. Wow naman! Wow! Wow! Kaya kung gusto niyo ng mga gantong content, mag-subscribe na kayo sa akin and click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new content sa channel ko. So wag na natin patagalin ito, simulan na natin. Dahil sasakay tayo ng motor mga lodi, need natin magsuot ng sapatos. Mas maganda sana kung riding shoes ang isusuot natin kapag sasakay tayong na motor para sa safety natin. Totoo yan! Kaso wala akong ganun guys, kaya sa mga mag-sponsor dyan, baka naman. And dapat nakasuot din tayo ng pantalon guys. Huwag short kasi kapag nahuli kayo sa checkpoint, talaga naman sasakit ng ulo at bulsa nyo. Paano masabi? And need din natin ang nakamahabang manggas or long sleeve tayo guys para din sa safety natin. Shield din yun natin sa matinding init ng araw. Iba pa naman ngayon ang weather natin. Sobrang init kapag uminit and sobrang ulan naman kapag umulan. Ang makakasama natin ngayon sa ating motovlog episode ay ang Kawasaki ZX-25 Arco guys. Sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan ng motor ko na ito ay si Beast. So ang ating agenda ngayong araw ay pupunta tayo sa Magdalena, Laguna and sa Pagsanghan, Laguna para magbayad ng amilyar or tax property guys. Bola lang yan! Sa mga bago kong viewers dyan, sa mga bawat motovlog ko ay may mga agenda or objective ako dapat gawin para may meaningful ang mga motovlog episode natin at kahit papaano ay matutunan kayo sa akin or sa aking video guys. Ano nga ba ibig sabihin ng amilyar or real property tax? Ang amilyar ay kilala rin bilang real property tax or RPT. Ito ay isang taunang buwis na binabayaran ng mga may-ari ng real property tulad ng lupa at mga gusali. Ang buwis na ito ay pinapataw ng lokal na pamahalaan kung saan matatagpuan ng ari-arian. Ang halaga ng amilyar ay nakabatay sa assessed value ng ari-arian at maaaring mag-iba depende kung ito ay nasa loob o labas ng Metro Manila. Halimbawa guys, ang rate ay 2% para sa mga ari-arian sa loob ng Metro Manila at 1% naman para sa mga nasa labas. Kung hindi mababayaran ang amilyar, maaaring magresulta ito sa penalty o kaya'y maipagbili ang ari-arian sa isang auction. Kaya sa dalawang bayan tayo pupunta mga lods kasi sa Pagsanghan and Magdalena matatagpuan ang aming mga lupa. Oh my God! Wow! Andito na tayo sa bayan ng Magdalena guys, and kung makikita natin ay maraming stall o bilihan ng pagkain kaso sarado pa dahil maaga kami nakarating. Iba na kasi yung maaga guys at baka mahaba yung pila sa pagbabayad ng amilyar. Kaya pala maraming stall ngayon dito guys kasi nung time na ito ay may gaganapin na festival dito sa bayan namin. Tinatawag ito na Amling Festival guys. And kapag nagpunta kayo dito guys, makikita nyo agad yung sikat na simbahan dito sa amin. Tinatawag naman ito na Santa Maria Magdalena Parish Church. Kung gusto nyo makita yung loob ng simbahan guys, check nyo yung vlog ko na Bisita Iglesia. Ito naman guys yung aming munisipyo. Kakatapos lang ng Christmas kaya may mga dekorasyon pa na pang Christmas. Ano sa tingin nyo guys? Maganda ba? Comment nyo nga. Nasisira ulo! So magbabayad na tayo ng amilyar guys. Buti na lang at walang masyadong tao. Siguro kasi maaga masyado kami nagbayad kasi alam naman natin na ugali ng mga Pinoy kung kailan malapit na yung deadline saka lang magbabayad. Di rin natin masisisi guys kasi minsan yung iba walang pambayad o kaya iniipon pa mga lodi. Kaya ako naman guys nasa budget na o iniipon ko na yung mga dapat bayaran para hindi na ako mag-haul kapag ka deadline na guys. Pagkatapos natin magbayad guys ay papunta na tayo agad sa next destination natin, ang Pagsanghan, Laguna guys. Nag-isip nga pala ako ng mga possible tanong regarding sa pagbabayad ng amilyar. May discount ba kapag senior citizen ang magbabayad? Based sa aking research guys, mayroong discount para sa mga senior citizen sa pagbabayad ng amilyar sa Pilipinas. Ayon sa Republic Act number 9994 or ang Expanded Senior Citizen Act of 2010.
Maaaring magbigay ng diskwento ang lokal na pamahalaan sa mga senior citizen para sa kanilang real property tax. Ngayon pa naman guys, ay nakadepende pa rin ito sa ordinansa ng bawat lokal na pamahalaan. May discount ba kapag maaga nagbayad ng amilyar? Based sa experience ko guys, wala namang bawas kapag nagbayad ka ng maaga sa Magdalena and sa Pagsangan. Pero sa ibang bayan ay nagbibigay sila para mahikayat magbayad ng mga tao ng amilyar ng maaga. Pero dito sa amin, ang advantage lang ng maaga magbayad ay walang masyadong bilang. Wala ka nang iisipin na babayaran sa isang buong taon. Kailan ang deadline para bayaran ng amilyar? Ang deadline para bayaran ng amilyar or real property tax sa Pilipinas ay Enero 31 ng bawat taon. Kung hindi mo kayang bayaran ng buo guys, maaari itong bayaran sa 4 na installment. Narito ang mga due date para sa bawat quarter guys. Sa first quarter hanggang March 31. Sa second quarter hanggang Hunyo 30. Sa third quarter guys ay hanggang Setyembre 30. And sa fourth quarter hanggang Disyembre 31 guys. May multa na 2% bawat buwan na hindi nabayarang halaga, na maaaring umabot sa maximum na 72% sa loob ng 3 taon guys. So sobrang laki ng penalty guys. So dapat bayaran natin on time guys. Kung pwede ba itong bayaran online? Sa ibang lugar guys ay pwede na magbayad online, kaso dito sa amin and sa Pagsangan ay hindi pa pwede sa pagkakaalam ko. Kaya sa susunod na magbabayad kayo ay pwede kayong magtanong sa inyong lugar para sa susunod ay sa online na lang kayo magbabayad. Ano ang mangyayari kung hindi mabayaran ng amilyar? Kung hindi mabayaran ang amilyar ay maaaring magkaroon ng multa o penalty guys. Tulad ng sinabi ko kanina guys, magkakaroon ng buwanang multa na 2% sa hindi nabayarang halaga. Ang multa ay maaaring umabot sa maximum na 72% sa loob ng 3 taon. Ang hindi nabayarang amilyar ay patuloy na madaragdagan dahil sa interes, na maaaring magdulot ng mas malaking utang sa paglipas ng panahon. Kung hindi pa rin mabayaran ang amilyar sa loob ng mahabang panahon, maaaring ipasubasta ng lokal na pamahalaan ari-arian upang mabawi ang hindi nabayarang buwis guys. Andito na tayo sa lugar kung saan tayo magbabayad guys. Paalala lang guys, huwag tayo magpaparada hanggat maaari sa tabing kalsada para hindi tayo maging sanhi ng abala sa kapwa natin. Pwede kasing maging sanhi ng traffic yun mga lodi. Hanap na lang tayo ng parking lot tulad ng ginawa ko. Kahit na may bayad, at least kampante tayo na hindi tayo nakakaabala sa kapwa. And kung hindi talaga may iwasan magparada sa tabing kalsada guys, ay ibaba na lang natin sa gutter ng kalsada upang maiwasan natin ng traffic sa lugar. Kung makikita natin mga lodi, nagbabayad na ako dito ng amilyar. And dito sa Pagsangan ay maginhawa ang pagbabayad dahil naka-aircon ng lugar. Hindi tulad sa Magdalena ay sa labas ka pipila at magbabayad. Pero may bubong naman guys. Hindi naman natin masisisi ang bayan namin kasi hindi naman ganun kayaman tulad ng Pagsangan. Kaya dito mapapansin nyo agad kung ano ang pinagkaiba ng bawat lugar. Sa inyo ba guys, kamusta ang experience nyo sa pagbabayad? Comment nyo naman. So pagkatapos namin magbayad guys, ay nag-decide naman kami na kumain muna bago umuwi. Deserve naman namin ito kahit papaano, diba guys? Achievement para sa amin ito kasi kami na nagbabayad ng amilyar namin. Kahit papaano nakakatulong kami sa pamilya namin. Bago ko tapos yung motovlog episode natin ay hindi makukuha ng pamangkin ko na si John Harvey Peralta yung 500 pesos na challenge ko sa kanya. Kung curious kayo sa sinasabi ko guys, check nyo yung last video ko para malaman ng story. So dyan ko natatapusin ng motovlog episode natin guys. Kung umabot kayo hanggang dito, maraming salamat sa inyo sa panonood guys. Comment nyo guys kung may natutunan kayo sa mga sinasabi ko. And please subscribe naman kayo sa channel ko. And click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga new videos sa channel ko. And don't forget to like and share na rin sa mga social media accounts nyo guys. Kita-kits tayo sa next vlog. Stay safe. God bless us mga lodi. Bye bye.